Gumastos ako ng 40,000 para bumili ng sangkatutak na makamandag na insekto. Isang naghihingalong electric eel, at 2 walang kwentang beetle na hindi man lang mamatay kahit apakan. Pinagtawanan ako ng lahat bilang isang siraulong rich kid, na nagtatapon lang ng pera kasi walang mapaggastusan. Pero hindi nila alam, sa loob ng 24 na oras, magkakaroon ng malawakang mutasayon sa buong mundo. Pagsapit ng sakuna, hawak ko. Itong mga bagay na tingin nila ay basura, ay mga top tier na kayamanan na kayang ipagpalit sa 10 buhay. Pagdating ng araw na iyon, kahit lumuhad pa sila't magmakaawang ambunan ko sila. Hindi ko man lang sila dadapuan ng tingin. Mabilis na kumilos si Joe Jiming, at binalot agad ang 50 buhay na bullet ants na binili ko. Pati na rin ang 2 ironclad beetles. Naging mapagbigay pa siya at nagsingit ng 20 hanggang 30 patay na bullet ants. Kasama ang isang garapon na may daan-daang ordinaryong langgam. Sinadya ko ring humingi ng mas maraming mealworms, dahil kailangan ko pang buhayin ang mga alagang ito ng 2 araw. Lugi ako ng malaki kapag namatay sila. Matapos makuha ang mga bullet ants at ang swerteng ironclad beetles, nakisabay ako sa sasakyan ni Joe Jiming papunta sa lungsod, para kunin ang American Electric Eel na iyon. Pagdating namin doon, tiningnan ko sa loob ng tangke ang naninigas at naghihingalong electric eel, nang makumpirma kong iyon ang klaseng gusto ko. Walang sabi-sabi kung inilipat sa kanya ang 10,000, habang inilalagay ng nagbebenta sa isang transparent na plastic na may oxygen. Ang electric eel, mabait pa siyang nagpaalala sa akin, na dapat daw ay bilisan kong umuwi para may adjust agad sa tubig at malagyan ng oxygen. Dahil madali raw itong mamatay kapag matagal na nakulab. Ngumiti lang ako na parang walang pakialam, at sinabing ayos lang kahit mamatay ito. Tamang-tama, pandagdag din sa ulam mamayang gabi. Hindi ko pa kasi natitikman kung ano ang lasa ng American Electric Eel. Pagkasabi ko nito, natulala pareho si Joe Jiming at ang nagbebenta. Yung kaba nilang baka isauli ko ang electric eel kapag namatay ito. E biglang naglaho na parang bula. Nagkatinginan silang dalawa, at parehong nagsisi sa loob-loob nila na masyado palang mababa ang bigay nilang presyo. Sa itsura kong ito na walang pakialam sa pera. Kahit 20,000 pa ang hiningi nila, siguradong bibilhin ko iyon nang hindi man lang kumukurap. Tinatamad na akong isipin kung ano man ang binabalak nila. Nagtanong na lang ako ng pa-impol, kung may kakilala ba silang nag-aalaga ng kwago. Pareho silang umiling. Sabi nila, bawal daw ang pagbili at pagbebenta ng mga wild na kwago. Yung mga galing daw sa breeder, kailangan kong pumunta sa pet market sa syudad para subukan ang swerte ko. Kaya nagpaalam na ako sa kanilang dalawa, at dumiretso agad sa pinakamalaking pet market sa syudad. Ang kwago ang pinakaunang sangkap na napili ko para sa mutasayon, at walang pag-aalinlangan iyon. Kapag dumating na ang sakuna, ang gabi ay magiging teritoryo ng mga nilalang na nakakakita sa dilim. Ang mga taong walang night vision ay hindi man lang makakatulog ng maayos. Kahit anong makamandag na insekto na nag-mutate ng ilang dosenang beses na bigla na lang sumulpot, ay kayang-kayang pumatay ng tao. Ang night vision ay parang pangalawang buhay na. Ang swerte ko naman, hindi pa ako nakakalahating oras sa pag-iikot. Nakahanap agad ako ng isang tindahan. Napatagang nagbebenta ng mga kwagong galing sa breeder. Bumili ako ng pinakamagandang klase sa halagang 3,000 piso. Ngayon, ang pambihirang lakas at kamandag ng bullet ant. Ang perpektong depensa ng ironclad beetle. Ang matinding kuryente ng electric eel. Ang night vision at pandinig ng kwago, ang kakayahang magpatubo ng putol na binti ng salamander. At ang immortal na katawan ng tardigrade. Ang gusto kong buuin na perpektong mutation genes ay kumpleto na. Ang susunod, kailangan ko na lang mag-ipon ng sapat na dami ng mga tardigrade. Masaya akong sumakay ng taxi pa uwi sa amin. Ang syudad ay mahigit 300 kilometro ang layo mula sa bahay namin. Naaabutin ng 4 na oras na biyahe. Pag-uwi ko sa bahay, tuluyan nang namatay ang electric eel na iyon. Pabiro ko pang sinabi na walang swerte ang electric eel na ito. At bitbit ang mga binili ko, pumasok na ako sa kusina. Hinasa ko ang kutsilyo at kinatay ang electric eel. Hiwa-hiwa ko itong itinabi sa freezer. Para bago dumating ang sakuna, ilalabas ko ito at lulutuin para kainin. Sa totoo lang, tungkol sa kung paano nangyayari ang mutasayon.
Noong nakaraan kong buhay, pinag-usapan ito ng lahat ng higit sa kalahating taon. Ang hula ng karamihan ay kapag dumating na ang sakuna, ang hindi pa natutunaw na karne ng hayop sa tiyan ng tao, ay maapektuhan ng isang espesyal na enerhiya, at babaguhin nito ang mismong genes ng tao, para magsama ang tao, at ang anyo pati kakayahan ng hayop na kinain niya. Tungkol naman sa mas malalim na katotohanan. Hanggang sa mamatay ako, hindi ko yun naintindihan. Sa sumunod na 2 araw, wala akong ibang ginawa, kundi magmukmak sa bahay at mangolekta ng mga tardigrade. Sa kabuuan, nakatipon ako ng mahigit 200. Sapat na to para ma-trigger ang gene fusion. Binuksan ko ang ultraviolet light ng 15 minuto para patayin silang lahat. Para makasigurado sa araw ng sakuna. Mismong araw na yun, wala dapat ibang hindi natutunaw na animal protein sa tiyan ko, na makakaapekto sa pag-mutate, kaya purong gulay ang kinain ko sa loob ng 2 araw. Ni titing na karne, hindi ko ginalaw. Pagkatapos kong asikasuhin ang mga tardigrade, tiningnan ko ang balanse sa phone ko. May natitira pa akong 6,000. Bukas, pagdating ng sakuna, magiging basura na lang ang pera. Wala nang silbi kung itatago pa to. Kaya ibinulsa ko ang pera at lumabas. Una, kailangan kong bumili ng armas na sakto sakin. Bibigay agad ang mga ordinaryong kutsilyo pagkatapos ng ilang taga. Dahil meron akong kakaibang lakas ng bullet ant at kuryente ng electric eel. Mabigat na maso at malaking palakol ang pinakabagay sakin. Sayang nga lang, sa hardware dito sa bayan, ang pinakamalaking maso ay 8 kilo lang. Yung ginagamit ng mga trabahador pamakpok ng pader. Napilitan na lang akong bilhin yun. Pwede na tong panlaban sa mga ordinaryong mutant at halimaw sa umpisa. Papalitan ko na lang ng mas maganda kapag tumagal-tagal. Pagkabili ng maso, pumunta ako sa palengke. May nakita akong nagtitinda ng karne ng buwaya. Bumili agad ako ng 2.5 kilo. At ipinagiling sa magbababoy gamit ang meat grinder hanggang maging pino. Bumili rin ako ng napakaraming chocolate na mataas sa enerhiya. Hindi lang masakit ang proseso ng pag-mutate. Nakakagutom din to ng sobra. Makakapagbigay agad ng enerhiya ang mga chocolate. Pati mga ordinaryong langgam, pinatuyo at giniling ko rin para maging pulbos. Hinalo ko ito sa tunaw na tsokolate. At ginawa kong ilang dosenang maliliit na ant chocolates. Ginawa ko ring mga meatball ang giniling na karne ng buwaya. Para lahat ito sa advisor namin. At sa ilang malalapit kong kaibigan sa klase. Ang lakas ng ordinaryong langgam, at ang tibay ng buwaya. Sapat na yan para maprotektahan nila ang sarili nila sa simula ng katapusan ng mundo. Inubos ko ang lahat ng natira kong pera. Pambili ng pinakamahal na mechanical watch. Dahil kapag dumating na ang sakuna, at bumagsak na ang lahat ng kuryente at signal, tanging mechanical watch lang ang magagamit para malaman ang oras. Hindi ako isang bayani, at wala akong balak na iligtas ang lahat. Unang-una, kung ipagkakalat ko ang tungkol sa katapusan ng mundo, wala namang maniniwala. At kahit may maniwala pa, paano kung mas maaga silang maghanda at mas maging malakas pa kaysa sa akin? Magiging malaking banta pa yon sa buhay ko. Sa nakaraan kong buhay, namatay ako sa kamay mismo ng kapwa ko tao. Trinaydor ako ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Ang pakiramdam naman nakawan ng Beast Core. Hinding-hindi ko nahahayaang maranasan ulit sa buhay na ito. Isa pa, sa pagdating ng katapusan ng mundo, hindi tayo mauubusan ng mga makasariling tao. Imbes na labanan ang mga mapanganib na halimaw, mas pinipili ng karamihan na patayin ang kapwa nila dahil mas madaling biktima ang mga ito. Ang agawin ng Beast Core ng iba para magpalakas, ganyan talaga ang mga tao. Kaya mabilis na bumagsak ang alyansa ng mga nakaligtas noon. Ay dahil na rin sa pagpapatayan ng isa't isa. Kaya maliban sa ilang taong nagpakita ng totoong malasakit sa akin, wala na akong pakialam kung mabuhay man o mamatay ang iba. Pagdating ng unang araw ng klase, Setyembre 1, nagpakasarap lang ako sa pagtulog. Wala talaga akong balak pumasok sa eskwelahan. Katapusan na ng mundo, papasok pa ba ako? Kalokohan. Nang magising ako ng pasado 9:00. Nakita ko ang ilang missed calls mula sa advisor namin sa cellphone ko. May mga text din siya. Tinatanong kung bakit daw wala ako sa klase. Tinatanong din niya kung ako ba raw ang kumuha ng microscopyo sa biology lab. Siguro, napansin na ng eskwelahan na sira ang padlock ng laboratorio.
Pag-check ng mga camera sa hallway, nakuhaan nila ako. Kung hindi lang matataas ang grades ko. At alam nilang galing ako sa hirap. Kilala pa naman ako ng mga teacher bilang isang mabuti at matalinong estudyante. Idagdag pa na pinigilan sila ng advisor namin. Malamang matagal na akong nai-report ng school sa mga pulis. Nag-reply agad ako at umamin. Hindi lang microscope, kinuha ko rin ang alcohol lamp, mga beaker, at test tubes. Kakasend ko lang ng message. Tumawag na agad ang advisor namin. Rinig na rinig sa boses niya sa kabilang linya ang sobrang pag-aalala. Tinanong niya kung may mabigat ba akong problema. Kung kailangan ko raw ng pera, sabihin ko lang sa kanya, at huwag ko raw ititigil ang pag-aaral ko. Biglang nag-flashback sa isip ko ang mga nangyari sa nakaraan kong buhay. Nang magsimula ang mutation, ang advisor namin, katulad ng maraming estudyanteng kumain ng baboy, ay naging isang halimaw na baboy na may makapal na balat. Kahit pa naging halimaw at hindi na makilala ang sarili niya, siya pa rin ang unang humarap para panatilihin ang kaayusan. Pinoprotektahan ang mga takot na estudyante. Kinalaunan, nang maubos na ang pagkain sa school, isinama niya ang mga lalaki para lumabas at maghanap ng supplies. At para mailigtas ang mga estudyante niya, buhay siyang kinagat at pinatay ng isang dambuhalang asong nag-mutate. Sa pag-alala ng malagim na eksenang yun, hindi ko napigil ang magsalita, Sir Leo. Huwag na huwag po kayong kakain ng baboy ngayon. Pati na rin po manok at itik. Yan na po ang pinakamalaking maitutulong ninyo sa akin. May kumakalat pong sakit sa mga baboy ngayon. At pati na rin bird flu. Hindi po ligtas. Natigilan si Sir ng matagal at hindi agad nakapagsalita. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong magtanong pa. Tinuloy ko ang sinasabi ko, Sir. Desidido na po akong huminto sa pag-aaral. Ngayong tanghali, ililibre ko po ng huling kain ng ilang malalapit kong kaklase. Kasama na rin sina Jaubin at Azong. Sumama na rin po kayo. Baka po kasi ito na ang huling pagkikita natin. Pagkasabi noon, binaba ko agad ang tawag. Ni-silent ko ang phone ko at hinagis na lang sa tabi. Ang dahilan kung bakit si Sir at itong mga kaklase ko lang ang inimbita ko, ay dahil kailanman, hindi nila ako hinusgahan kahit isa akong ulila. At galing sa mahirap na pamilya. Hindi nila ako minamaliit dahil lang nangangalakal kami ni Lolo tuwing bakasyon. At hindi rin nila pinagtawanan ang pangalan ko na kasing tunog ng salitang halimaw. Pero yung iba na inisantabi ako. At binigyan ako ng cold treatment. Wala akong pakialam kung mamatay man sila o mabuhay. Pagkababa ko ng telepono, sinuot ko ang binili kong sobrang stretchable na tight suit. Para hindi mapunit ang damit ko kapag lumaki ang katawan ko sa pag-transform ko bilang halimaw. Tapos pumunta ako sa kusina para ihanda ang espesyal na beast transformation meal ko. Binabad ko ang water bear sa malamig na coke. Nilaga naman ang kwago kasama ang ginseng. Binalot ko sa breadcrumbs ang salamander at pinirito hanggang mag-golden brown. Yung mga bullet ant naman, buhay man o patay, pinakuluan ko na lang lahat. Ang electric eel naman ay in-steam ko kasama ng mga hiniwang luya. Yung dalawang matigas na ironclad beetle, direkta ko ng inihaw. Tapos hiniwa ng maliliit, para mamaya, pilit ko na lang lulunukin. Tungkol naman sa hinanda ko para sa advisor at mga kaklase ko. Na mga crocodile meatball at ant chocolate. Binalot ko na rin ng hiwalay. Makalipas ang 2 oras, handa na ang lahat ng kailangan ko. Siniksik ko sa backpack ang lahat ng beast transformation na pagkain. Binuhat ang 8 kilong maso. Sumakay sa bulok kong motor. Pinahihit ang selinyador. At nagmaneho papunta sa high school ng bayan.